Naisipan ko mag-online sa Instagram ko. Ilang buwan na din akong inactive sa account ko. Naisipan ko namang isearch ang pangalan ni Miguel. Mayroon kaya? Ang dami naman din agad na lumabas pagka-search ko pero nang makita ko yung mukha ni Miguel ay pinindot kong profile niya. Ang username niya is Miguel lang talaga. At ang dami na followers. I saw models and artists is following him. Ganun siya kasikat? 3 lang ang post niya. Yung isa nakasakay siya sa kabayo dito sa Cebu. At ang isa ay nakaupo siya sa swivel chair niya na sa company nila at ang pangatlo ay ang picture ng kotse niya at nakatutok din sa kanyang relo. Mga simpleng photos lang yun pero dagsaan ng heart react dun. Nahiya naman na account ko sa kanya na unti lang ang followers. Tapos kunti lang din magre-react sa mga post ko. Pero isa lang ang napansin ko, wala man lang siyang pina-follow back. Kupal talaga. Hindi mo lang naka-follow back sa mga artista? 100k followers o following? I followed him and searched Joanna on his following list. When I saw it, her username is @Joanna and on her bio is her full name, Faith Joanna Galvez. She's also a model and have many followers. I saw her post randomly. Nakita ko na may unti siyang post na lalaki nakatalikod, ka-holding hands at minsan nakatagilid lang ang lalaki. Wala silang maayos na post na nakaharap ang lalaki. Kilalang kilala kong figure na ito, si Miguel. Nakita ko nakapublic ang stories niya kaya pinindot ko ito. Parang may tambol sa puso ko na sobrang kabado akong tingnan. Saglit ako nakaramdam ng kirot sa puso nang makita kong isang clip na minamaneho ni Miguel sa kanyang story at pinost niya ito 10 minuto nakakalipas. Huling araw na namin at wala pa rin si Miguel. Tinatanong din ng papa ko kung nag-away ba kami pero I said no to him. I also have a great time with my family for a few days that we've stay here in Cebu. Somehow it feels so incomplete. Parang may hinahanap ako na wala dito. After I have checked Joanne's stories, hindi ko alam pero parang pinagtaksilan ako. Hindi ko alam pero para kasing pinaasa niya lang ako sa wala. Yung akala kong meron, wala naman pala. Dahil huling araw na namin, napagdesisyon na naming mag-swimming at inimbitahan namin si Mang Kaloy, Mara at Jackson pumunta. Excited na talaga silang makita si Mama since 6 years na silang nagkikita. Tanya, ito na ba talagang last day niyo dito? Wala bang extension? Naiiyak na sabik ni Mara. Sorry, kailangan na rin kasi namin bumalik sa Manila. Dad needs to work and so I am. Gustuin ko mang magstay pa dito kasi hindi na pwede. She hold my hand and whispers, "Take care then. Alam ko namang bukas kayo ng umaga aalis kaya hindi na namin kayo maihahatid." Sabi niya, "Come on, don't ruin our moments. Ang saya sa ng atmosphere dito tapos magdadrama tayo." Sabi ko't natawa sa expression niya. Naluluha siya ngayon. "Buruha ka, mamimiss na naman kasi kita." Sabi niya at niyakap ako. Niyakap ko siya sa likod at tinapik ang likod niya para pakalmahin siya. "I'm gonna miss you too." Sabi ko't pilit na pinipigilan ang luha ko. Best friend ko siya at 6 years na pero wala pa rin nagbago. Siya pa rin ang matalik kong kaibigan at ito'y magiging magpakailanman. Nagpasya kaming 2 lumangoy kasamang aming pamilya. Kanina nag-usap na sila Mang Kaloy at si Dad tungkol sa sitwasyon ni Mama. Naluluha si Mama nang makita si Mang Kaloy. Niyakap nilang isa't isa ng mahigpit. Habang naglalaro kami na hampasin ng tubig ay may nakilala ako isang taong kausap ni Papa. "This can't be." "Tanya, hindi ba si Miguel yun?" Jackson said. "Naku, hayaan mo na yan. Aalis tapos babalik may girlfriend naman pala sa Maynila." She said in Visaya accent. "May girlfriend naman pala Ano ka ba sa buhay niya kung ganun?" Sabi niya sabay baling sa akin. Kung pwede ko lang siyang kutungan ay kanina ko pa ginawa. Napakasama na ugali. "Sira ulo ka, kita mo nasasaktan na best friend ko magsasalita ka ng ganyan." Sabi ni Mara at binatukan ng kanyang asawa. "Gaga ka, hindi naman ako nasasaktan no?" Pagde-deny ko sa kanya. "I'm asking myself if I'm going to talk to him about what happened why he came here all of a sudden but I can't. Because of the thought that I'm just nothing for him. Nawalan na ako ng gana kaya umahon na ako tinulungan na lang sila Dad. Ihain ang mga pagkain na binili sa bayan. Meron ding lechon na sikat nga dito sa Cebu. Nang makita kong papalapit sa amin si Miguel ay nagpaalam ako kay Papa. "Dad, pupuntahan ko lang si Mama ha?" Sabi ko. "O sige ha, nakita mo na ba si Miguel?" "Bumalik na siya." Sabi niya na abalang kumukuha ng pagkain para kay Mama. "Oo po, punta na po ako doon." Bago pa siya makapunta sa kinaroroonan ko lumipat na ako kay Mama na masaya nakatingin kila Mang Kaloy na galing sa dagat na umahon na. "Mama," tawag ko't lumingon lamang siya sa akin na nakangiti. "Kain na po tayo. Kumuha ng pagkain si Papa para sa inyo." Sabi ko sa kanya tumango lang siya.
Tiningnan niyang paa niya at umakmang tatayo ngunit pinigilan ko siya. Mama, hindi pa po kayo pwedeng tumayo. Hindi niyo po kaya, sabi ng nurse niyo. Pagbibigay alarm ako. Umiling lang siya sa akin at sinusubukan pa rin nang dumating si Papa na may dalang platong puno ng pagkain. What's the matter? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Papa kay Mama, ngunit umiling lang siya. Sinusubukan niya po kasing tumayo eh. Pagsusumbong ko kaya sumama ang tingin sa akin ni Mama. O siya, ako nang bahala dito sa mama mo't meron daw kayong pag-uusapan ni Mr. Guevara. Sabi niya tumupo na sa tapat ni Mama. Wala naman po kaming dapat pag-usapan, sabi ko. Yes, we have. Can I excuse her for a while? Sabi ni Miguel na nasa likod ko. Halata naman ang gulat ni Mama nang makita niya si Miguel. O sige, basta wag lang kayong lumayo, eka ni Papa. Tumango siya, tinila ko sa table kung saan walang nakaupo. Hindi naman masyadong kalayuan sa kinalalagyan ng mga kasama namin ang pinuntahan namin. Ano ba, bitawan mo nga ako? Pagpupumiglas ko sa kanya. Binitawan niya lang ako nang nakaupo na kaming dalawa. Akma akong tatayo ngunit pinigilan niya ako. Iniiwasan mo ba ako, Tanya? Tanong niya. Anong gusto mo? Bigla-bigla ka na lang paparamdam na naman. Inis kong sabit hindi na siya tiningnan pa. Sorry kung umalis ako nang walang paalam. Akala ko isang araw lang akong pupunta doon pero binibigyan nila ako ng problema sa kumpanya. Ano namang paki ko? Irita kong sabit hindi pa rin siya tinitingnan. Look at me, Tanya. Marin niya sabi. Hindi ko siya pinakinggan at nakatingin pa rin sa mga kasama kong masayang nagsasalo-salo sa pagkain. I said, look at me. Pagalit niya sabi kinapatingin ako sa kanya. Nang makita niya nakatingin ako sa kanya ay biglang umamong mukha niya. Are you mad at me? Hindi, matipid kong sabi. You're mad at me. He announced. Paano mo naman sabi ha? Ni hindi ka nga makatingin sa akin habang sinasabi na hindi ka galit. I'm sorry. I heavily sighed and looked at him to his eyes. Hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa sarili ko kasi umaasa ako sa'yo. Really then? He stares at me intently. Okay. May gusto din ako ipaalala sa'yo. Bigla naman akong kinabahan sa tono ng kanyang boses. Siguro naman naalala mo yung mga sinabi mo sa akin nung lasing ka before ako umalis. Sabi niya kaya napaiwas ako ng tingin. Hindi ko kaya naalala. Lasing na lasing ako noon at wala akong maalala ni isa. Sabi ko't umiling-iling pa. Sabi na nga ba pinag-uusapan talaga namin ang nangyayari nung gabing yun. You're a bad liar. I'm not. Chill, okay? If you say so. Isipin ko na lang na hindi ka umamin na gusto mo rin ako. What? Sinabi ko yon? Maang-maangan kong tanong. Yeah, and guess what? Kung anong ginagawa mo'y napapawi ang galit ko sa lalaki nagtangkang manggulo sa'yo. Sabi niya't kinindatan ako. Leche ka? Huwag mo nga ako landiin dahil may girlfriend ka. Inis ko sabitin pa siya. What? Wala akong girlfriend. Sabi niya tumawa pa. Eh di sino yung Joanna ha? Sabi ko't patuloy pa rin siyang pinahampas. Chill, nagiging dragon ka pala kapag nagsiselos. She's just a friend of mine, okay? Wala nang dapat ipag-alala dun. He smiled at me and winked. Hindi ako nagsiselos. Nagtatanong lang ako. Whatever you say then. Huwag ka na masyadong galit. Hindi bagay sa'yo nagsasalubong ang kilay mo. Sabi niya at tumawa. Hindi ko na siya pinansin pa't umalis para pumunta sa mga kasama namin. Kaibigan o kaibigan? Sumunod siya sa akin at nakisabay na din sa pagkain namin. Halata na tensyonadong masyado si tita at mama nang makita si Miguel. Ngunit wala namang pakitong si Miguel. What did actually happen? Why they are acting like that with Miguel? Nang matapos kaming kumain ay nagkayayaan na ulit mag-swimming. Miguel, tara swimming tayo. Yaya ni Jackson at hinubad ulit ang kanyang t-shirt. Sige, sunod ako. Sabi niya kaya sa kanya naman ako napalingon. Do you have an extra clothes, iho? Para mautusan ko na kagad ang mga tauhan ko na bumili ng damit mo. Sabi ni Dad habang katabi si Mama. We won't join us in swimming because he wants to stay with my mom, watching us. Hindi na po kailangan, nagdadala po ako ng extra damit. Bukas din naman po ng umagi babalik na tayo sa Manila. Sabi niya tinubad ang sando niya at nagpakita ang 6-packs abs niya at muscles niya. Napatitig ako sa kanya. He can attract all women, including me. Ang harot mo, Tanya Marie. Tara na, anyaya sa akin ni Miguel. Ha? Nabalik ako sa katinuan nung hinawakan niya yung kamay ko. Enjoying the view? Oo, wait, what? Anong view? Reklamo ko tumayo na without accepting his hands. Look at your family, Tanya. Huwag ka lang sa akin tumingin. He said and then laughed. Kanina ka pa nangasar kapag ako gumantilintik ka. Irita kong sabit na una na pumunta kay Mara. Since wala naman akong suot kanina, suot ko pa rin yung two-piece ko. Hindi ko ito pinansin dahil kasama kong aking pamilya at walang pakialam sa mga taong naglalakad sa isla.
I'm happy to see Miguel is not the masungit and cold Miguel that I knew before. I'm happy to see this side of him. Sana hindi siya magbago. Tinapos namin ang aming mga araw na may ngiti sa aming mga labi. We know that we will bring a lot of happy memories in Manila. Mangiyak-ngiyak pa ngang nagpaalam si Mara sa amin. Pinapangako ko sa kanya na bibisitahin ko ulit siya. I'm staying here. Announce ko nung pauwi na sila sa rest house. Sigurado ka? Wala ka namang kasama, baka mapano ka pa. I'm with her po. Babalik na din po kami mamaya. Wika ni Miguel kaya tinanguan na lang siya ni Dad. Samantalang sila titay nakatingin lang sa akin. O siya, sumunod kayo agad. Kailangan nyo rin magpahinga. Masyadong nakakapagod ang araw natin. Sabi ni Papa at tuluyan na ngang silang umalis. I want to be alone. Anunsyo ko tinitigan ng araw na ngayon ay papalubog na sa dagat. Hindi na lang ako lumingon kasi alam kong susunod din siya sa gusto kong mangyari. Nagkakamali pala ako. Umupo siya sa tabi ko tumingin sa dagat. I guess this will be your last seeing this dahil babalik ka na sa Manila, Anya. And I know how you will miss this, so I'll just be with you kahit ayaw mo. Sabi niya na hindi pa rin nakatingin sa akin. Hindi ito magiging huli. Pinapangako kong babalik ako dito kapag naayos ko ng mga bagay-bagay sa Maynila. Mas gusto ko pang manirahan dito kaysa makisali sa gulo sa Maynila, sabi ko. Pero tama ka nga, mamimiss ko talaga to. Natahimik kami saglit. Pagkalubog ng araw ay tumayo na ako at nagpa siyang bumalik. Sana magtagal tayo dito, Tanya, sabi niya. Bakit? Sa tingin ko magbabago ang lahat pagdating namin doon. Napangiti siya sa labi. Bakit naman? Magbabago ka ba? Silly, hindi ko gagawin. Magiging busy ako pagdating ko doon. Marami pa akong gagawin. Sabi niya at tumango lang ako sa kanya. Pero pinapangako ko rin sa'yo. Uuwi ako pagkatapos ng lahat ng trabaho ko. Are you ready? My dad asked. There are 2 helicopters since 1 helicopter accommodated 4 to 5 persons since the driver and 1 persons are in front of my dad. Mom and Tita will be in the helicopter of my father while me and Miguel will be in his helicopter. Sana all may sariling helicopter. Siguro kung may sarili ako baka magpabalik-balik ako dito sa Cebu at Maynila. Ingatan mo anak ko Miguel. I trust you with my daughter so don't disappoint me. Sabi ng dad ko habang naghahanda na kami para sumakay sa helicopter. Thank you for your trust sir. I'll take care of her. Sabi ni Miguel sa kanya. Okay, ingat sa pagpapalipad niyan. Nagulat ako sa sinabi ni dad. Siya bang magdadrive? Thank you, ingat din po kayo. Magalang niya sabi. Nauna na sumakay tumalis sila dad samantalang kaming dalawang nandito pa. Ikaw magdadrive niyan? Wala ka bang ibang kasamang magmamaneho ng ganyan? Tanong ko sa kanya pero inilingan at tinawanan niya lang ako. Trust me Tanya, we will be safe. I'll bring you to the sky safe. Siguraduhin mo lang, sabi ko't sumakay na rin sa tabi niya. Marunong naman palang mag-drive tong isang to. Diyos ko. Ilang beses na ako nag-ama namin at abagin noong Maria sa isip ko habang nire-redo niya at pinaganang makina. Trust me Tanya, he said and held my hand. Napapitlag naman ako sa ginawa niya kaya binitawan niya agad ito. I'm sorry. Anya, we became silent as soon as he's driving and talking to his headset. Hindi ko alam kung sinong kinakausap niya doon at puro numbers lang naririnig ko at ang sakit nun sa tenga. Pagdating na pagkalapag namin sa rooftop ng isang building ay napagdesisyonan niya na dito na lang kami dahil may kukunin siya sa opisina niya. Tapos ihahatid na niya ako pauwi. You don't have to care about my employees that will stare at you. Pag may nangyaring masama sabihin mo sa akin. Sabi niya at kumuha ng folder sa desk niya. Come on, baka magtaka na yung dad mo kung bakit ang tagal natin. Sabi niya tinila ako pasakay sa elevator pababa. Nakinig lang ako at nanahimik sa tabi niya. He looked so stressed when he see his desk, that full of papers. Ganun ba talaga karaming babasahin niya? Alam mo kung saan nakatira si daddy? Tanong ko. Of course, we've been friends for 2 years, he said and we'd go to the parking lot. Bago pa namin mahanap ang kotse niya, may biglang sumigaw ng pangalan ni Miguel. Miguel! Isang mistisa na mukhang model kung paano siya maglakad at magandang mukha nang pumasok at niyakap si Miguel. I know her face, parang nakita ko na siya. Joanna, anong ginagawa mo dito? Bulalas niya. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Kahapon pa kita tinatawagan. Sabi ni Joanna sa kanya, halatang pagkairita sa mukha ni Miguel nang makita at kausapin siya nito. Napabaling siya sa akin at tumingin ulit kay Joanna. Mamaya na tayo mag-usap, kailangan ko lang siyang iuwi. Sabi ni Miguel at sinabihan akong sumakay sa kotse niya. Home? Bahay mo? Iritadong tanong ni Joanna. Hindi, bahay niya. Sabi ni Miguel at walang sinasabing pumasok din siya at iniwan namin si Joanna. Bakit ang sama-sama ng trato mo sa kanya ha? You leave without saying goodbye to her?
Pagsisigaw ko dahil nakita ko naiiyak ng mukha ni Joanna matapos namin siyang iwang mag-isa. I told you she's nothing for me. Nothing daw pero nilalagay ka niya sa IG stories niya. I granted. What's your IG username? He asked. At Tanya, bakit? Dinukot niya ang phone niya sa bulsa at inabot sa akin ang phone niya. Ano? Tanong ko. Kunin mo muna. Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Kinuha ko at sinubukang buksan pero may password. May password? Ano bang gagawin ko dito? I asked. Type your birthday without your year, then open my Instagram. Nagulat ako sa sinabi niya. Bakit birthday kong password niya? Kahit naguguluhan ako'y sinunod ko ang sinasabi niya. Tinype ko ang May 05 at may tunog itong hudyat na bukas na ito. Ang wallpaper niya isang litrato na kuha noong nasa Cebu kami. Sunset pa lang. Binuksan ko Instagram niya at nabigla ako sa nakita ko. Meron siyang 1K notifications at 1K plus messages. Pinindot ko muna ang messages niya at nakita kong puro mga babae ang nagchat sa kanya. Pero minsan may nakita na rin akong lalaki pero sa tingin ko yung mga kaibigan niya. Dahil nakita kong read message na at nakita ko din ang profile ni Joanna. May mga messages din siya pero hindi naman niya nare-replyan. Type your name there and click the follow. Nagulat ako sa sinabi niya. Kung yung mga kaibigan nga niya hindi fina-follow tapos ako i-follow niya? Wala ka nga fina-follow dito eh. 0 following ka nga raw. I stated and I faced his phone to him pero kinuha niya lang. Tinatype niya pangalan ko at na makita niyang profile ko. Nag-click siya sa follow at saka pinatay ang phone niya. Malapit na tayo Tanya. Can you type your number here? Sabi niya tinabot ulit sa akin ang phone niya. At bakit ko naman gagawin yun? Pagtataray ko dahil kanina pa siya utos ng utos sa akin. Sige na, i-type mo ng number mo. Tatawagan kita kapag tapos ng trabaho ko. Sabi niya tumingin sa akin at bumalik sa harapan namin. Binigay ko lang number ko and type Tanya. Nag-message din ako sa sarili ko para malaman ko din ang number niya. Hindi pwedeng siya lang no? After I did it, binalik ko sa kanyang phone niya at agad naman niya nilagay ito sa kanyang bulsa. Pumasok siya sa isang village at tuminto sa isang malaking mansyon. Paano ko masasabing bahay lang ito kung masyado itong malaki para doon? Nandito na tayo. Anunsyo niya. Ang laki pala talaga ng mansyon ni Daddy. Bulalas ko. He chuckled at lumabas at pinagbuksan ako ng pinto ng kotse. Aalis na ako, marami pa akong gagawin. Sabi niya na makapunta na kami sa pinto ng gate. Hindi ka ba muna papasok? Magpahinga ka kayo muna. I love to but I can't. Kailangan ko munang bumalik sa condo at sa company. He said. I just nodded at him and smiled a bit. Okay then, ingat ka sa daan ha. Thank you sa paghatid. I stated and waved at him. Silang mag-ingat sa akin. He said and get into his car. Aren't you going in? Your dad is waiting. He stated. Right, sige bye-bye. Sabi ko't pumasok na kaagad sa pinto ng gate namin habang narinig ko naman ang tunog ng kanyang kotse na paalis. Pagkapasok ko'y dumiretso agad ako sa papasok na mansyon at nakita ko naman agad sila sa sala pero wala na si Daddy. Where's Dad? Sabi ko't nagmana kay na tita at mama. Naku, nandun sa kusina. Ano kamusta? May ginawa bang masama sa yung batang yun? Sabi ni tita tinawakan ang aking mukha. Sunod sa braso tila sinusuri ko may sugat ba ako. Wala naman po tita. Ano ka ba? Hindi naman po ako sasaktan ni Miguel no? Sabi ko tinanggal ng marahan ang kamay niya mula sa braso ko. Nag-aalala lang kami. Wala kami masyadong tiwala sa batang yun. Yung tatay mo lang ang may malaking tiwala kay Miguel kaya hayaan niya kayong dalawa. Sabi niya tila pinapaypayan ng sarili gamit lang ang kanyang kamay. Hindi naman po masamang tao si Miguel, tita. I said, mukha lang naman siyang masama sa una pero mabait naman pala. Hay naku, basta wala pa kaming tiwala dyan ni Mercy. Sabi niya tinanguan naman siya ni mama. Aakit nang po muna ako sa itaas, kailangan ko po munang ayusin ang mga damit ko. Sabi ko. Tanya, nak, wait. Tawag ni Dad at pumasok na may hawak na 2 basong tubig. Bakit po? Tanong ko sa kanya. Sinabi ko na sa yung mga plano ko pagdating natin dito, right? Bukas sasama ka sa opisina ko para makilala mo rin ang mga employees natin at makita mo na din ang company. He stated at tumango naman ako. Alam ko nang gagawin ko. Sabi ko't ngumiti sa kanya. Okay lang ba yun sa'yo, Iha? Tanong ni tita sa akin at tumango lamang ako. Opo, hindi ko naman po dapat sayangin ang pinaghirapan ni Daddy. Sabi ko't ngumiti na lang sa kanya. Kahit alam ko sa sarili ko na hindi ito yung trabahong pinangarap ko, ngunit kailangan kong gawin ito para kay Daddy. Maybe he also waited for me to handle this. Mabuti na lang at tungkol sa mga restaurants ang i-handle ng company ni Daddy. Gusto niya ako maging sekretarya para malaman ko kung anong ginagawa niya na gagawin ko din soon. Pagkatapos kong mag-excuse sa kanila, tinulungan ako na isa sa kasambahay ni Daddy ko na si Ate Rosemary na magkaakyat sa kwarto ko. Okay lang ba sa'yo itong kwarto? Dati kasing guest room ito tapos ngayon magiging kwarto niya na. Pinaayos na din ito ng Daddy mo. Kwento niya sa akin na makapasok kami. Ayos lang ho ako. Ako na pong bahala dito. O sige, maiwan na kita ha.
Tutulungan ko lang maglutong kasama ko. Paalam niya tumalis na. Ginawa ko naman ang binabala ko at nagpahinga na lang saglit. Nang maalala ko si Miguel ay binuksan ko ang cellphone ko, tiningnan ang Instagram ko at nakita ko nga nakafollow siya sa akin. I decided to follow him back and added him on my contact list. I will not deny you but I'll just say that you're my secretary, okay? Gusto ko ipakilala ka sa kanila. Sa party, hindi dito. Is that okay for you? Sabi niya at tumango naman ako. Good, simulan na natin. Tanong niya sa akin na tuminto ang elevator at bumukas. Nakalabas na kami sa elevator at lahat ay abala sa kanilang mga computer. Napatingin sa amin ng isang lalaki at gulat na gulat sa sandaling iyon ay tinawag niyang atensyon ng mga kasamahan niyang empleyado. Greetings everyone, I will gladly announce my new work employee. She's going to be my secretary from now on. I hope you will also help her to stay comfortable here. Inanunsyo na rin ng dad kung gagawin ko bilang sekretarya niya at dumiretso na kami sa opisina niya. May meeting siya for the next 30 minutes at gusto niyang lumabas muna ako saglit para mag-explore dito. Wala naman daw sisita sa akin kung saang floor man ako magpunta, kaya sinunod ko na lang ang utos niya. Nang makalabas ako sa office niya ay may 4 na taong bumungot sa akin na familiar ang mukha. Tanya, ikaw nga, she said and hugged me. I knew it. Sabi ng baklat yumakap na din sa akin. Natawa naman ako sa ginawa niya, lalo na sumunod pa ang 2 yumakap sa akin. They are my friends when we are college. Hindi kami lahat magkakapareho ng course kaya nagtaka lang ako kung bakit same department sila. Bakit magkakasama pa rin kayo? Hindi ba't iba-iba tayo ng courses? I asked them. Wala ba munang I miss you din guys? Irita kang babae ka? Ikaw nga nag-culinary pero bagsak ka bilang secretary na CEO, Jake said. We also call him G since he doesn't want his name. Maraming nangyari eh. Hindi naman kami sabay-sabay nag-apply dito pero lahat naman natanggap. Ikaw lang naman yung hindi pa nagpaparamdam simula nang gumraduate tayong gaga ka. Cassandra said. The other 2 is Hyacinth and Precious. They are my best friends who helped me when we are in college. I'm glad that they are all here. Let's have some welcome party for her kaya, Hyacinth suggested. Umayon naman ang lahat sa kanya. Let's go to the bar this Friday, Precious said and laughed. Oo nga, nakakamiss din mag-bar no? Ilang linggo na tayong hindi nakakapag-bar, G said. What the heck, Jake? We just came in the bar 1 week ago tapos makakapagtala ka dyan ng ilang linggo? Cassie burst out. Nagkaroon na nga ng bangayan sa kanilang 2, hinayaan na lang din namin ni Hyacinth at Precious. Nasanay na sa bangayan ng 2. Kung hindi lang bakla si G ay naisip ko na din na baka sila pang magkatuluyan. Pustahan tayo, Tanya. Silang 2 talagang magkakatuluyan sa huli. Sabi ni Precious na nakatingin sa 2. Nagsabihin ni Precious yun ay napabaling ang 2 sa amin. O sige ba, magkano? Natatawa kong sabi. Heck never, itong baklang to? Nag-iisip ka ba talaga Precious Ann? Ani ni Cassie. Oo naman Cassie, posible naman yung lalaki pa din ng ating kaibigan. She said and laughed. Napatawa na din ako sa sinabi niya na makita ko din na galit ng 2. Magtigil ka dyan at baka masabunutan kitang gaga ka. Babae na ako at hindi ako lalaki, sabi ni G at ang masusugurin si Precious ngunit pinigilan namin siya ni Hyacinth. Tumigil nga kayo. Para kayong mga bata, kapag nahuli tayo nagchichismisan lang mapapagalitan tayo. Pagkasabi ni Hyacinth ay may dumating na lalaki sa harapan namin kaya bumalik sila sa kanilang cubicle. Do you need anything, miss? He asked me. Nothing, sir. I'll just go ahead. Sabi ko tumango lang siya. Si Cassie nagbibigay sa akin ng senyales na text niya ako mamaya kaya tumango lang ako at kumaway sa kanila. Sa tingin ko hindi to magiging masama dahil sa kanila. After 30 minutes of being Adora the Explorer in the building, dali-dali akong pumunta sa office ng daddy ko at nakita ko siyang tumayo at inayos sa mga gamit niya.